Sa nakaraan nating kwento tuluyan nang ang nanasabi ay Zuan ang malagim na nakaraan na sinapit niya. Kung paano ito na set up ng pamilyang Lin. Kahit anong makaawa ni Zuan wala peren patawad si Beihua sa pagsira ng cultivation at pagputol ng buong braso nito. At ang pinakamasakit pa doon wala kahit isa sa pamilya nito na ipagtanggol ito bagkus siya pa ay pinagtulungan at sinisisisi. Kaya dito na bumuhos ang galit ng ating bida sa lahat ng mga nalaman nito. Patuloy nang nagsasalita si Zuan sa loob pa raw ng 6 na buwan gusto na nitong mawala kaya umiinom ito ng madalas. Para makalimot at sirain ang katawan nito sa pamamagitan ng alak. Kahit patuloy sa pagsasalita si Zuan na gustong-gusto niyang makalimutan ang lahat pero ang hirap, bigla naman hinawakan ng ating bida. Ang balikat nito tanda na pinapatahan niya ito. Di na nga nito napigilan ang nararamdaman niya at napaluha ito habang sinasabing gusto niyang maghigantay kaso wala itong magawa at gusto nitong wasakin ang buong angkan ng Lin family kaso wala naman daw itong kakayahan na gawin yun, lalo ngayon basura na nga lang daw siya at naghihintay na mamatay. Habang sa kalagitnaan ng pag-uusapan ng ating bida at ni Zuan nagpakita ang mga elder sa ibaba nila at kasama ang patay gutom na head elder, na pati raw ang pamilya nila. Di siya nagawang ipagtanggol man lang ni Zuan. Nakarating naman ang mga elders kasama ng pangunguna ng head elder sa pintuan at nang biglang. Nagsisigaw ang head elder at hinahanap ang ating bida kaya sinisigaw nito ang pangalan ng ating bida. Tuluyan nang nakapasok sa loob ang mga elders kasama ng patay gutom na head elder, at mabilis din nagpakita si Uncle Meng sa eksena at tinatawag ang ating bida habang nakaluhod ito. At sabi nito sa ating bida gusto daw siyang makita ng mga elders sa pamilya. At nang walang kung ano nang gagalaiti ang ating bida sa tingin pa lang nito sa mga elders na nasa baba. At nakita na nila ang ating bida na nasa tok-tok pala ng bubong at napansin nila ang ekspresyon ng ating bida at aura nito na di maganda. At alam na alam pala ng head elder na ito ang katotohanan dahil nasabi nito na mukhang nasabi na sayo lahat ni Zuan, nasasabi niya ito na tila minamaliit pa ang ating bida. Sumigaw naman ang head elder na naniniwala ito at nire-recognize niya na talo na sila at ito na talaga ang tagapagmana pero dapat itong sumunod sa isang condition na sasabihin nila. Kailangan daw nitong mananpa sa harapan nila na hindi daw ito maghihiganti ang ating bida sa buong buhay at dadaan na panahon. At bagsalita rin ang ibang elders na wag daw sisisihin ng ating bida sila at nasabi pa ng isa pang elders na kahit totoo ang mga sinabi ni Yun Zuan di para worth na ipaglaban ng ating bida ito sa buong angkan nila. At nasabi pa ng isang patay gutom na elders pag di daw mangangako ang ating bida di daw nila matatanggap na ito daw ang tagapagmana. Wala namang sinagot ang ating bida kundi ang masamang tingin sa kanila habang naglabas na ito ng nakakatakot na aura. Habang si Zuna naman pinapakalma ang ating bida pero sabi lang ng ating bida na brother Rito. Nasabi ng ating bida na hindi lang sa hindi nila tinulungan si Zuan kundi niruyakan po doon nila ang pagkatao nito. Nang inig naman ng ibang elders at nagtataka ano daw ang nakakatakot na aura nito at di daw nila mapaliwanag ng maayos ang presensya ng ating bida na sobrang lakas ng pressure nito. Pati si Zuan sobrang nag-aalala na sa mga pangyayari ng mga nakikita nito sa aura pa lang ng ating bida alam na alam nito na handa itong makipagpatayan sa buong angkan nila. At sobrang nainis na din ang ating bida at bakit daw din ito kailangan malaman daw ang katotohanan. Kaya naman dali-dali nang tumalo ng ating bida pababa. At galit na ito na hinarap ang mga elders na handa na itong ipaghingati si Zuan. At ang ibang elders ay sobrang takot na takot sa mangyayari pero ang head elders ay kalmado lang pinagmasdan ng ating bida. At pagkalapag nga ng ating bida sinabi nito mga matatandang aso oras na para pagbayaran nyo lahat ng kalokohan at pagkakasala nyo. Handang-handa na itong ating bida sa pag-atake sa kanila at handa na doon nila ang mga buhay ng mga matatandang. Ito ng ating bida. Nakita naman ito ng head elder pero kalmado pa rin ito at nakikita ang ating bida at napuri pa niya ito na ang bilis daw ng ating bida, pero kayang-kaya pa rin daw niya ito. At di nga natatakot itong head elder at pagbibigyan daw niya ito na mamatay na ang ating bida para matapos na daw ang lahat. Kaya naman nakipagsabayan na ang head elder sa atake ng ating bida. At nagawa naman ng head elder na mas alag ang ginawang atake ng ating bida tanda na napakalakas rin talaga nito. Nagkaroon nga naman nagsobrang lakas na pagsabog sa kalupaan sa nangyaring salpukan.
Sobrang-sobra nga ang pag-aalala ni Zuan sa mga pangyayari. Dito nito alam ano daw nangyari na sa ating bida, nakaligtas daw ba ito dahil napuno na nga sila ng makapal na usok. Pagkatapos naman ng makapal na usok makikita naman na nakatayo ang head elder at nagkaroon ng pagbabago sa lugar na kinalalagyan nila. At ang ibang elder ay lubusan din itong nagkaroon ng damage sa banggaan ng ating bida at head elder. At pinakita ang ating bida na wala itong anumang damage kundi matatag pa itong nakatayo sa kanilang banggaan. Biglang napaluhod ang head elder sa sakit ng kamay nito dahil duguan na nga ito at na-shock din ito. Impossible nga daw ang mga nangyari dahil nasa 9-star daw ang stage niya, bakit daw ito nahirapan ng ganito sa ating bida. At pinakita ang walang emek na ating bida na talagang seryoso ito sa pagpatay sa mga ito. Umalik na nga sa eksena sa mga elders na nakaupo dahil sa banggaan at sinasabi nila na di daw ito totoo ang mga nasasaksihan nila paano daw lumakas ng ganito ang ating bida, at nasa level 5 nga lang daw ito. Pero nakakatakot daw itong talento ng ating bida. Bigla naman napalingon itong head elder sa mga kasamahan nito na nagsisilita na papuri at pagkatakot nila sa ating bida dahil mukhang siya na ngayon yung minamaliit ang dating. Nagpalabas na din ng aura ang head elder at naiinis itong kung hindi daw nito mapapatay ang ating bida ngayon, isang malaking gulo daw ito sa hinaharap, kailangan wakasan na daw nito ang buhay ng ating bida. Sinigaw na nito ang pangalan ng ating bida na humanda na ito sa kamatayan daw nito at hindi na daw ito magpipigil pa ng lakas sa ating bida. Pagkatapos nitong magsalita, sumugod na nga ito sa direction ng ating bida para patayin ito. Wala naman reaksyon ng ating bida kundi naiirito lang ito na wala lang sakanya ang gagawin ng head elder. Okay nga daw at subukan daw nito ang gagawin niya ng ating bida at sasalubungin niya din itong head elder. Sabayan na nga ang atake nila sa isa't isa na walang nagpapatinag at sa ere pa sila naglalaban. Habang pinagmamasdan nila ang paglalaban ng ating bida, kabado nga mga elder dahil nakikita nilang lamang ang ating bida sa nagiging salpukan nila. Pinakita ulit ang eksena sa mga elders na sa short period of time hundreds of strikes ang ginagawang palitan ng dalawa, at sinasabi pa ng isang elders. Paano daw pag natalo ang grand elder sa ating bida? Kaya ang isang elder sabi wag daw silang magpanik at may limit din daw ang ating bida din ito kakayanin ng head elder. Nagpakita ng isa pang teknik ang ating bida, ang mountain splitting technique, kung ano ang natutunan niya sa pavilion ng kanilang pamilya. Nagawa naman mas alag ito ng head elder kaso sobrang nahihirapan na ito. Nabibigla ang head elder dahil sa nakikita niyang atake ng ating bida at umatake ito ulit ng isa pang teknik, ang 7-star finger. Di pa natapos 9 heavy palm pa ang ginawa ng ating bida. Sobra nang ang kinakabahan ng head elder. Tuluyan nang tumama ang atake ng ating bida at di na kinaya ng barrer na ginagawa ng head elder at nasabi nito hindi ito naniniwala na ganito kalakas ang ating bida. At habang nag-e-exchange daw sila ng atake, pabigat ng pabigat ang ginawa ng ating bida. At napasukan na nga rin ng dugo ang head elder dahil sa atake ng ating bida. Tilapon na nga itong head elder at pabulusok ito pababa, di na nito nakayanin talaga ang atake ng ating bida. Ginamit na naman ng ating bida ang kakaiba nitong skills follow-up sa bumubulusok sa lupa na head elder. At sobrang lala na nga ang natatanggap na damage ng head elder mula sa ating bida. At pinakita na nga ang head elder na walang kalaban-laban sa ating bida, at di pa rin ito mapakaniwala sa pinakitang lakas ng ating bida. Seryoso pa rin ang pagmumuko ng ating bida habang bumababa na rin ito sa ere. At habang nakaharap ito sa head elder, sobrang nakaramdam na ng takot ang head elder at tatanong na ito ng walang katuturan na ano daw ginawa ng ating bida. Nung ito daw ay nawala ng 3 taon. Habang nahihirapan itong magsalita, nasasabi pa rin nito sa ating bida na bakit ang dami daw na teknik ang alam ng ating bida at sobrang high skills teknik pa raw ito. Ano nga daw talaga ginawa nito? Sarkastikong sinagot ito ng ating bida at 3 pa nga lang daw ang napapakita nito sa head elder. At inapakan ng ating bida ito at nasasabi pa 3 pa lang di muna kinaya, paano pa ang iba pa nito at tinutukoy ang iba pang teknik na alam ng ating bida. Kahit na natatakot ang mga iba pang elders sa nasaksihan nila, pinilit pa rin nila na kalabanin ang ating bida. Huwag daw mayabang ang ating bida at paano na daw pag 3 na sila sabay-sabay na aatake sila. Wala ngang pakialam ang ating bida sa mga pinaggagawa at sabi nila at kalmado lang itong nakatayo habang pasugad ang mga ito. Sumigaw na nga si Uncle Ming at gusto nitong tulungan ang ating bida.
Saot naman ng ating bida hindi raw daw mas importante na protektahan daw nito si Zuan at makikita natin sa atake ng ibang elders di ito tumama sa ating bida. At kinagulat pa nila nang mahawakan ng ating bida ang mga kamay nila. At pinag-uumpog ng ating bida itong mga natitirang elders dito napapansin kahit tatlo na sila nagsabay-sabay wala pa ring laban sa ating bida. Dinaman pumayag itong isang elder na maging katawa-tawa sila ito naman ang sumugod sa ating bida at sobrang nanggagalaiti na ito sa galit. Ginamit din ito ang kaparehang teknik na ginamit ng ating bida ang 7-star finger kaso wala lang ito sa ating bida mabilis lang niya ito naiilagan. Pero nagawa pera nito matapyasan ang buhok ng ating bida at pinagtaka lang ito ng ating bida. At tinatawanan niya itong ating bida at lumakas ang loob na bakit nga raw ang ating bida nga lang daw ang nakakaalam ng mga ganun teknik ng kanilang pamilya. At sarkastikong ngitian lang ito ng ating bida at walang pake sa mga sinasabi nito. Di lang pala nagawa ng isang elders na matapyasan ang buhok nito, nagawa pala nitong mascarch ang pagmumuko ng ating bida at ito nga ang sinasabi ng ating bida na. Ilang taon na rin daw nang nakatikim ito ng dugo sa sarili niya. Sobrang bango nga nag-supremacy ng Feralde. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Bigla naman pinakita ang lagayan ng espada ng ating bida sa himpapawid. Kaya naman nakita ito ng ating bida na papunta pala ito sa location ng ating bida. Pagkagrab nga ng ating bida itong lagayan ng espada niya. Kaya kinagulat nga ito ng head elder na sobrang kakaibaga daw ito kanya. Natutuwa naman ang ating bida sa kagamitan niya na ito dahil siguro daw naramdaman nito na nasugatan ang ating bida kaya nagpunta ito sa location ng ating bida. Pinapakita rito na parang may sariling pag-iisip ito. At pinakita ang mga nakaraan during hawak pa ng ating bida ang espada niya ay sobrang bilis nito pinapatay ang mga kalaban ng ating bida. At ito pala ang Heaven-Slaying Divine Sword. Pero kahit daw nawala ang espada niya at lagayan na lang okay lang daw. Sinuot na nga ng ating bida ito at kahit ganito ito okay lang daw. Di pa pala tapos ang mga elders kundi sabay-sabay na silang apat na maglalaban ulit sa ating bida. Kailangan daw nilang mag-ingat at ibigay daw lahat kanila para daw matalo ang ating bida. Wala naman pakialam ang ating bida, at sumugod pa ito papunta sa mga elders. Sobrang bilis nga ng ating bida dinamalayan ng head elders na nakalapit na ang ating bida. At nagawa ng ating bida na makalaunch ng matinding atake sa dibdib ng head elder. At sa mukha nga ito nagdugo dahil ramdam na ramdam nito ang atake ng ating bida. Impossible nga daw ang mga nangyayari ngayon at ano daw ang atake na ginawa ng ating bida bigla daw itong nawala at sumulpot na nga lang daw sa harapan ng head elders yun ang mga napansin nila sa sobrang bilis ng ating bida. At pinakita na nga na wala ng kalaban-laban ang head elder sa ating bida at pabulusok na ito pababa ulit. Takot na sila sa ating bida at kanyang-kanya na silang takas. Kaso kinagulat ng isang elder na ang ating bida nasa likuran na rin nito. Susubukan naman ulit nito na atakihin ang ating bida kaya sobrang bilis nitong aatakihin ang ating bida. Kaso walang talab ito sa ating bida dahil mas mabilis nga ito at nahawakan ang leeg nito at sikal-sikal na nanginginig na nga sa takot. Kaya pala sinakaw ito ng ating bida papakainin pala nito ng forbidden pills dito. Umiiyak na nga itong elder na ito sa papakain ng ating bida pero wala itong magawa. Tuwang-tuwa naman ang ating bida na sinasabi ito daw ay hindi para lumakas ang sino man makakainom ng pills na ito. Hirap na nga ang elder at mukhang tumatalab na ang pill na pinakain dito. Pagbagsak nito takot na takot ang ibang elders at poison red pill nga daw ang nakain nito. Sabi nga ng ating bida na kahit daw alam nila ano ang ginagawa ng ating bida di peren daw nila maiiwasan at wag na daw silang maglaban pa. At ginamit na nga ng ating bida ang 7-star finger na teknik at bulagta nga ang isang elder na naman. Habang nakabulagta ang isang elder sobra naman ang pangangatag ng buong katawan nitong natitirang elder at siya na nga daw ang susunod daw na mamatay. Di na nga nakayanan nito kahit gusto nitong tumakas ano pa daw saysay kung mamatay din siya di na lang ito papalag daw at haharapin na ang katotohanan. Sobrang gulat nga nito nung biglang nagpakita sa likuran nito ang ating bida at sinabi nga nito na wag daw mag-alala itong natitirang elder Aka ng ating bida.
Dahil hindi naman daw ito papatayin ng ating bida at aakma itong sisipain ito. At habang sinipa itong natitirang elder di daw nito deserve mamatay at tatay daw kasi ito ni Feifei at sobrang malulungkot daw ito pag ginawa niyang patayin ito. At pagsipa nga ng ating bida rito sa natitirang elder kasama din ang mga wala ng buhay na patay gutom na pabulusok na sa lupa. Sumunod nga itong ating bida at sinasabi nito na para daw kay Feifei. At inapakan ito ng ating bida at sinabi di daw nito papatayin bagkus tatanggalan lang daw nito ng cultivation. Iniwan na ng ating bida na bulagtas silang lahat doon at sinabi na lang ng ating bida na bahala na daw ang Anselemeng nito sa mga ipapang basura at ibaba na daw nito sa Brother Zuan mula sa itaas ng gusali. Ganon naman ang ginawa ni Uncle Meng at binababa na nito si Zuan. At siya na nga daw ang bahala sa mga basura ika ni Uncle Meng. At para daw di na daw magkaroon ng hinaharap na problema. At ang sinasabi pala ng ating bida yung nasa labas daw ng pintuan nila at nagulat naman si Uncle Meng at napasulyap saan mga ito. Sobrang takot naman ang iba pang disciple sa labas ng location ng ating bida at nakita daw sila ano na daw ang gagawin daw nila ngayon magagaya rin daw ba sila sa mga namatay na mga elders. Walang ano-ano may isang kamay na sumakal sa isang tao na naroon at lubusan nitong kinagulat. Ito pala si Uncle Meng at liligpit na ito ng mga kalat sa angkan nila. Sabi nga ni Uncle Meng huli na daw para tumakas daw sila. Kaso nakita naman ito ng ating bida pero pinatigil na nga niya itong si Uncle Meng. Sabi na lang ng ating bida di daw sila karapat dapat na makarumi sa kanilang mga kamay gawin na lang daw nito alisin ito sa family genealogy book at expel na lang mga ito. At gano'n na nga ang ginawa ni Uncle Meng agad nito binitawan ang sikal-sikal nito. Kaso nga nagbigay galang ito sa ating bida at kung hindi daw mamasamain daw ng ating bida baka daw magbigay ito ng problema peren daw sa hinaharap at mga disciple daw ito ng mga elders at sundusan yearn daw sila sa mga ito. Kalmado peren ang ating bida na sumagot at hindi na nito babaguhin ang desisyon niya na hayaan mga itong mabuhay kahit naman daw mangyari yun at magdala pa ng isang hukbo di na daw mahirap sa kanilang iligpit ang mga ito. Iba nga nakaramdam ng takot at pagdududa talaga bang bubuhayin pa sila sa kabila ng lahat. Agad naman naunawaan nila ang sitwasyon at lubuhad silang lahat. At sobra nga silang nagpapasalamat sa ating bida at bubuhayin pa sila at aalis daw agad sila at di na daw magpapakita kahit kailan. At nakatitig lang ang ating bida sa mga nagpapasalamat na mga disciple. Abangan pinakita naman ng ating bida at si Uncle Meng na nakasakay sa karwahe at nagmamadali sila na puntahan ng isang bagay. Nagpunta pala ang ating bida sa Medicine Garden. At meron silang nadatna na tao doon, at ito palang nagbabante sa Medicine Garden di pala ito kakampi ng ating bida may pagnanasa rin itong mapatay ang ating bida pero agad naman itong nasolusyonan ng ating bida. Aabangan pa nga natin, pagpunta nila sa Medicine Garden may isang nilalang pala na nakamanman sa ating bida. Kung gusto mo pang malaman ang mga susunod na mangyayari sa kwento maaari kang mag-like or mag-comments at palambing na rin ang subscribe dapat naka-bell all para always updated sa mga darating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.